sa tanan. Apil na kato mga late. Salamat kita nakatapog karon. Tagtag may panahon sa Ginoo aron padayon atong butib mas atong pagsimba sa Ginoo sa daghan nato mga panginahanglan o kita naghangyo panabang sa mga birhen sa regla atong kanang patrona sa atong parokya ay muhimutabang kanato mo-intercede sa atong mga pangayo ngadto sa Ginoo. Ganyan kataron niya di lang pagpangayo, kundi ang pagpasalamat usab kay daghan ang atong nadawat na gasa o mga kaayuhan, kalampusan kini mga kaayuhan kanato gitugot sa Ginoo aron kita kanunay unta magdaig magpasalamat kaniya panusahay sa atong mga gipangayo sa diyang madawat na nato kalimtan nato ang pagpasalamat. Sunod na po kung kita dunay panginahanglan o mangayo na sa Ginoo o makalimot kita pagpasalamat. So ang santos nga misa sa kanako nga kalihukan natong kinabuhi because it is the source and summit of all Christian lives. Kamo nga diha kita nagikan kaniya sa atong panginahanglan o kaniya kita musangko aron kita magpasalamat sa Dios. Tanan nato nga mga grasya nga dawat. Karong adlaw ang atong kanang unang pagbasa, we continue reading the book of Prophet Amos. The Propeta Amos, as I said, nga gikan na siya sa Tekoa, gamay nga lungsod ang Tekoa, 19 kilometers south of Jerusalem. Siya ang trabaho ni Amos mao nga simple siya kanang ating atiman sa parasan o siya shepherd. O diha nung kahimtang gitawag sa Dios aron mag-prophesy o kanang mayong propeta pagsangyaw unsa ang ipasabot mensahe sa Dios alang sa katawhan sa Northern Kingdom. Once there used to be one kingdom, the United Kingdom of Israel. After Solomon, nabungkag ang mong kingdom, United Kingdom, o na-split into two kingdom. The Northern Kingdom, the capital of which was kanang Samaria, tukod sa Bethel Temple, o ang Southern Kingdom in Judah, ang capital is Jerusalem. Dito ang templo gitukod ni Hari Solomon sa dihang kanabang buhi pa siya after sa pangatiman, pagandam o mga materials for that construction sa iyang amahan nga si King David. Arita sa Northern Kingdom. Si Amos, in the 8th century before Christ, siya gitawag sa Dios nga magsangyaw dito sa Northern Kingdom kay ang hari after Solomon mga dili na maayo. Ang hari matud pa sa pangayo sa mga tao nga doon sila hari ingon kay Nathan nga kung ang hari manginahanglan og hari kang hari magrepresent siya sa tinuod nga hari nga mo ang Dios nga siya ang tinuod nga hari. Kung kamo na imong hari, kamo nakadawat kamo sa kabahinan sa pagkahari sa Dios nga tinuod nga hari ug ang inyong pagbando sumala sa pagbando sa tinuod nga hari nga mo ang Dios nga kinahanglan kamo maluy-on makatarunganon o kanang pinangga niyo inyong katawhan ang kanang constituents. So mo na mga kondisyon o daghang pa mga kondisyon nga mahimo kang hari o kanang ipasalig na sa katawhan sa Israel. Although dunay negatibo kay kung dunay hari, dunay ulipon. Dunay mga sulugoon. Kinahanglan ang hari inyo na siyang palipdan. Unya sa diha nga sa panahon ni King Jeroboam II nga usa sa mga hari nga maluibon nga ang kining Bethel Temple dili na ang tinuod nga Dios mo ginto gibutang kundi kanang mga kanang proponent sa siya sa mga Dios usa mo display dito sa templo sa Bethel sa Northern Kingdom dito sa Samaria ang kapital. Unya ang pinakakaso ni ana ang corruption sa mga dato sa series of readings nga atong nadungog at adlaw sugod tong Lunes gibasa ang first reading about the prophecy of Prophet Amos na siya gipadala sa Dios o nagtirada siya sa iyang pagsangyaw diha mismo sa templo. Madiin si
ang priest Amasaya mo'y nagdumala diha, ningan siya nga, Hawa, leave this country, go back to your homeland dito sa Southern Kingdom. Apan wa siya mutuo tungod kay ang Ginoo may nagbando kaniya nga mag-prophesy sa mga tao. Kunya ang iyang girahan, kanong gahapon nga reading, kung makabantay mo, ang reading gahapon niya, di na ta makapaabot nga matapos ang adlaw pahulay, kay mamaligya na ta sa atong mga baligya, nga atong dimbungan ang mga timbangan, atong padak-an og presyo, ibaligya ta mga kabos sa amount sa usa ka pares nga sandalya aron sila maglisod pag-ayo. So muna gitawag si Prophet Amos nga the prophet of social justice, kay siya nagsaway sa mga kahiwi sa mga tao, labi na sa mga dato naginguna, samtang daghay nagdato, booming man sila, apan daghan usab mga kabos. So dili balance ang paglambo sa Northern Kingdom, labi na silang hari nga walay pagpagamana sa mga kabos. Unya ingon si Propeta Amos nga doon di ko mabag-o, dili anang di madugay, may katalagman maabot kaninyo. Kanunay niya siya magbasol ang mga tao apan mamati ang mga tao, apan hari mamati. Pero karong pagbasa kanindot kay while he was a prophet of doom, maduna impending catastrophe, katalagman maabot, pero doon sa iyang mga konsolasyon nga mingon siya nga ibalik ra sa Ginoo ang naanda niya giharian sa panahon ni David, restoration of the kingdom, din nakadiha ang mga city mamaayo, ma-restore ang tanan ng guba, mabalik ra. Kana in the year 721 BCE, before Christ era, common era, mao gisulong sa Assyrian Empire ang kining Northern Kingdom o gibihag sila ngadto sa Nineveh, the capital of Assyrian Empire. Mawitaw nga si Prophet Jonas nga gitawag sa Dios aron magsangyaw dito sa Nineveh. Kung sa may business nila dito, may labot. Tungod kay ang katawhan sa Dios, tuwa dito nabihag. Gusto nila nga mapanlibdan unta aron dili mapahamtang sa Ginoo ang katalangman dito sa iyang kaaway nga mao ang Assyrian Empire. Busa gipaapas dito si Propeta Hunas aron pagsagyaw sa katilingban sa mga hari o sa katawhan nga magbasol sila aron dili madayon ang katalagman ipahamtang sa Dios. Muna ang concern sa Ginoo kay hay ng katawhan adto siya dunay propeta ngayong dala dito padala aron pagpahinumdom sa kasabutan o pagpalig-on sa mga katawhan ngayon sa Dios aron di sila mawad ang paglaog. Doon sila Dios nga nagpangga, nagatiman kanila. Nagbihag naman sila, pero pagbasa karon restoration of the kingdom of Northern Kingdom. And then sa 587 giatake sa Babylonian Empire o soldiers ang kining Southern Kingdom, ang Judah, iguba ang syudad, ang Jerusalem, tungod kay pila ka propeta nagsangyaw may tungod sa pagbasol. Ang tema is come back to me. Sumala ni Propeta Hosea, one of the minor prophets nga kauban ni Amos nga gagmay mga propeta Joel, kanang daghang mga propeta Nahum, Habakuk, etc. Unya wa patuo, wa mabag-o, wa ubalik sa Ginoo ang katawhan labi ng mahari busa in the year 587, 134 years after the downfall of the Northern Kingdom, isulong sa Babylonia ang maong syudad sa Jerusalem, the capital of Southern Kingdom, o dito nabihag sila dito gidala sa Babylonia and they were in exile for 50 years. 50 years was long enough for them to realize about their sickness, ang ilang sakit, ang ilang sala. Nga mo na sila nga they have realized nga wala na tayo hari, wala na tayo pari, wala na tayo templo diin atong isaulog ang mga halad sinunog. Wala na tayo Diyos nga atong atuan, atong ampuan. Wala na tayo yuta. So muna ang nasinati sa mga taga-Huda, Southern Kingdom, nga nabihag sila. After 50 years, ang Ginoo nitawag kang Cyrus the Great, Zero nga bantugan sa hari sa Persia, kay this time ang Persian Empire may tumaw nga pinakagamhanan. Iyang gisulong ang Babylonia o sakop na sa Persian Empire ang Babylonia.
unya ibuhian niya ang mga Hudiyo, Israelita ngadto sa pauli silang dapit for the restoration of the kingdom, restoration of the temple in Jerusalem. Ngayon dito kasabot sa Ginoo nga ang Ginoo maayo, pero my favorite line is God is writing straight in a crooked line. Gigamit niya kaaway aron pagdisiplina sa iyong mga anak na pinangga. Di patuo sa mga propeta. So gamit niya ang kaaway aron pagdisiplina, gibihag sila. Unay mong ulipon. Unya gigamit mo niya ang laing kaaway aron pagluwas sa iyong katawhan nga pinalangga. And you are my people, I am your God. That is the covenant. Nga dili galintan sa Ginoo bisan pa sa pagkamasupilon sa ang katawhang Israel. Ang Ginoo ay concern gapon sa kayuhan. Likewise, sa atong kinabuhi, bisan kung sa nato kamasupilon, adlaw-adlaw kita makasala, pero wala kita pasagdi sa Ginoo sa atong mga panginahanglan. Gawas lamang kita mulikay kaniya. Mulikay kita, mulitats kita sa Ginoo, di na ta musimba, magpailayo na kita kaniya kay kana atong kabuton. Pero ang kabuton sa Dios na kita maduol kaniya, busa ang mga sakit, ang mga problema sa kinabuhi, okasyon alang sa kagayunan nga kita makabalik sa Ginoo. The tema of Prophet Hosea, come back to me. Ang Ginoo mingon, balik kamo kanako kay kamo akong mga pinangga. And if we apply it to our life, muna, kini mga sakit, mga kaygayunan, nga kita unta makaamgos atong galingon, aron balik kita kaniya. The second part, sa ato balik, in the gospel, the issue on fasting, pagpuasa. Unya, ang pagpuasa sa Mosaic law, according to Leviticus, ang pagpuasa, usara sa usa ka tuig. That is what we call kanang the Day of Atonement. Gibugna nga balao diha sa Israel, the Day of Atonement, one day in a year. Nga diin tawag siya national prayer and national fasting. Ang tanan nga tungod kay doon ang tanan recognize nga doon yung masala doon sa National Day for Fasting and Prayer. Muna sa balao ni Moses, pero ang mga Parisiyo di man kun kausara kundi sa kada semana kaduha kay sila gusto ipakita nga sila mas labaw kabalaan kay sa ordinary nga mga Hudiyo. Muna nga ang they have fasted on Mondays and Thursdays, duha sa kasemana, whereas the Mosaic law says one day of fasting, national fasting or national prayer. Sa ila sa kasemana, Monday and Thursday. Muna nga ang sakop ni Juan Bunyag o ang mga Parisiyo pareha silang practice kaduha sa usa ka semana. Busa na duol ang mga tinun-an ni Juan ngadto ang Hesus ngano man ang imong tinun-an wala man nagpuasa. Ang Ginoo wala man siya kanang patronize og puasa or fasting, pero siya mismo nag-fasting siya for 40 days and 40 nights in the desert dito sa wilderness. Diyang itintal siya sa yawa makatulo apan wa siya mapildi sa yawa. So ang Ginoo wala man na kanabang explicitly nga tundo siya fasting, pero by his example nga siya nagpuasa. Ang puasa alang sa it is an act of prayer. Ang pagpuasa, ang humility, kanang hawasan nimo ang imong kinabuhi sa kanang detoxification of toxin, nga dili nga toxin physical, kundi ang toxin sa panuway, ang toxin sa sala nga ato nabuhat ay kang mag-detox kita, busa mag-fasting ta, fasting nga kanabang intermittent fasting na warning ang Ginoo, ang mga doctors ang basa-basa na one of the effects sa bad effects of intermittent fasting mo ang insanity. Kung mabuang ta kay duna say biorhythm atong lawas gano sa atong kaon, gano sa period of digestion. Daghan scientific siya. Muna mo fasting unta ko din na lang kay mo samot ta kabuang. Muna nga kanang fasting to intermittent fasting to kay nagligay kita nga taas ta og sugar o taas og kanang uric o sa diha creatinine, di man na prayerful fasting. Ang fasting
Sa Biblia, ang imong practice mo diyo nga magpasting kuasa ka nga ang imong pagkaon ni anang mo nga meal imo na ihatag sakripisyo di ka makaon ihatag nimo didto sa mga kabos. Samtang mapagkamatay ka dunay mabuhi tungod sa imong sakripisyo. Mo nang punto diha. Unya ang fasting tungod kay duna kay gustong pangayoon sa Ginoo nga pinaagi na ng fasting kana bang mag-serious ka sa pag-ampo sa Ginoo. So walay laing sulod sa imong kasing-kasing kundi ang Ginoo mo na ang mga ibuhat sa mga tambalon every Good Friday aron kay sila gamhanan sa pagtambal. Kunya kining mong fasting nga although ang Ginoo wala siya kanabang patunay sa fasting pero siya mismo naghimo ning fasting nga walay saba. So kung saan yung fasting alang sa Leviticus, sa Mosaic Law, this is National Day of Prayer and Paghinulsol. It is a reparation. Reparation, saan sa reparation, kanang paghiuli nimo sa Ginoo tungod sa sala na nabuhat, nagguba kag relasyon, nagguba kag kasing-kasing sa imong pamalikas. Reparation is to approach the person and get reconciled with that person. Muna ang kanabang katuyuan sa pagpuasa aron hindot ka sa imong kalingon at tubangan sa Dios. That is reparation. And at the same time, detoxification sa mga sala na nabuhat sa imong pagkamakasala. So, muna nga mingon ang Ginoo si Jesus nga magfasting man day, magpuasa man day samtang ang pamanunon naa pa. Ang referring ni Kristo is referring to a banquet. Kung sa banquet ay pamanunon ay pangasawunon o ang asawa na in the culture of the Jews nga mao nga 7 ka adlaw ug 7 ka gabi ang kaon ug inom sa bangkete sa kasal. Ang ato usara ka oras dito sa accommodation area bayad tag mahal. Pero dila dito 7 ka gabi 7 ka adlaw ang kaon sirado ang balay. Muna naa sa ka sa atmosphere of kalipay kung banquet. Ngano man nagsudya ka na magkumparsa mga music niya na ang kalipay, istoryahay na man ang pamanunon. Lipay ka. So walay usa nga dinapit nga naasulod sa bangkete nga magpuasa. Insulto na sa host party nga mao ang kanang pamanunon o katumbana. Muna insulto kung magpuasa ka di ka mukaon kay ang pagpuasa is a sign of remorse. Fasting muna ang imong itsura mugot ka. Unya sa pagfasting kung di ka mukaon, duharay resulta sa atong common nga kinaiya. Kanang fasting ka, wakay kaon, kanang sad ka, gutom ka, nagmukha kang gutom. Ikaduha, gutom ka, sa ikaduha, extremely anak nga mo, kung nagfasting ka, ikaw usa, nagkatawa, nagkalaka ka sa kasada, wakay kaon, nagkatawa ka, ikaw rang usa. That is the result of fasting, wakay kaon. And Filipinos are known to have fasted for many months tungod sa gutom tagsarata kaon uban sa usa ka adlaw. So muna ang fasting magpuasa ba di ay samtang naa pang panahon dili gayud. So muna ang relasyon nato pasabot sa Ginoo kita ang pangasaw-unon ang simbahan kita ang katawhan ang pangasaw-unon si Kristo ang pamanunon. Si Kristo ang pamanunon kanunay siya nagparehag sa gugma kanato sa ato in the parlance of the Batanon kanunay siya nanguyab kanato ang Ginoo. Kung kita adlaw-adlaw mosanong adlaw-adlaw ang Ginoo manguyab nato kung atong pahigugma kaniya adlaw-adlaw siya mosanong kaniya yes Lord, yes Lord. Ang katulamang nagtuman sa kabuton sa Dios way makasulod sa kingharian sa langit. Yes Lord with our action. So siyang pamanunon kita ang pangasaon. Remember adlaw-adlaw is we are invited to love our Lord sa ato mga buhat. Nya wala diha nga magpuasa na kung wala na ang pamanunon. Ato pa kung wala si Kristo sa atong kiliran, kinahanglan magpuasa ta kay di man kita magpahawa, kita may nagpalayo tungod sa sala na atong nabuhat, busa magpuasa kita manginusol ta sa atong mga sala kay nagpalayo kita sa Ginoo pinaagi sa mga sala na atong nabuhat, busa that is our reparation, atonement, prayer. Aron kita may balik sa Ginoo sa atong relasyon, pinaagi ni Kristo. Ikatulong nga isyu ini sa Ebanghelyo, the last part of the gospel, na mo ang bino.
og sudanan sa bino. The last part. Kanang new wine to put into the new wine skin. Ang sudanan kaniya dili man bottled o mga botelya nga buak o sama sa mga mineral water nga sudanan, dili. Ang sudanan kaniya to kanang wine skin panit sa kanabang karniro o panit sa kandi nga gi-dried up kay pag-ayo, unya mo na sudanan sa mga tubig o bino. So magbaon ang mga tao maglakaw paingon sa Jerusalem gikan sa Galilea kana nga panit nga sudanan mo na sudanan kay ilang bino o tubig aron di sila uhon. Na mo nang ingon ni Jesus nga walay magbutang og bagong bino ngadto sa karaang sudanan kay masayang lamang kini. Ang bagong bino makaguba sa karaan nga sayang bino. Ang musabot nga si Kristo ang bagong bino. Ang iyang mensahe bago. Pero kita kinahanglan bago sa kita. Sayang ang mensahe ni Kristo kung sayang si Kristo sa atong kinabuhi kung kita di magbago. Bisa ginimbahon pa kita. Kung di na bago, kadunay ka adaw kita makadungog sa mensahe, makalawat everyday sa atong pagsimba, pero kanang walay pagbago sa galingon, karaan gihapon kita nga sudanan. So sayang kay mausik lamang ang bino nga si Kristo.